Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mo nang kalimutang pindutin ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga kwentong i-upload natin dito sa aking channel. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. 3 taon na ang lumipas mula nang huling dumaan ang kadiliman sa buhay namin noon. Nakaharap namin si Eladio at ang kanyang mga nilalang. Akala ko noon, iyon na ang huling digmaan na sasalubong sa amin. Pero nagkamali ako. Noong taong 2013, may asawa na ako, si Mateo. Isang albularyo na halos kasing edad ko lang. 30 anyos na siya, matatag at may kaalaman sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Magaling siyang manggamot ng sugat at sakit. Pero higit pa ron, marunong siya sa mga orasyon at gamit ang mga halamang laban sa mga nilalang ng dilim. Hindi pa ako buntis nang lumaban kami noon. Pero ngayon, dala ko na ang buhay ng aming magiging anak. Matagal nang may bulong-bulungan dito sa Samar na sa isang tagong bahagi ng bundok may naninirahang tribo ng mga balbal. Hindi basta aswang ang mga ito. Matatangkad, matitipuno at balot ng makapal na balahibo mula ulo hanggang paa. Parang pinaghalong tao at mababangis na hayop. May mukha silang minsan kahawig ng aso o lobo. At may amoy silang hindi mo gugustuhin na malanghap. Amoy dugo at bulok na karne. Mabilis silang gumalaw. Halos walang ingay sa kagubatan. At malulupit manghuli ng biktima. Papa, sigurado ka bang galing sa bundok ang balbal na yon? Oo anak. Kung tama man ang kwento ng mga taga-baryo sa paanan ng bundok, hindi lang isa, 2 ang nakita nilang balbal. Tribo yan. At kapag tribo, ibig sabihin may pinuno sila. Mas matalino, mas mabangis. Naroon lang si Nanay Ana, nakaupo sa gilid habang nagagantsilyo. Pero ramdam kong nakikinig siya sa usapan namin. Lira anak, hindi pwedeng ikaw lang at si Mateo ang humarap sa kanila. Lalo na't buntis ka. Hindi na ito tulad nung nakaraang laban. Napatingin ako kay Mateo. Naabala sa pag-aayos ng mga halamang dala niya mula sa paanan ng bundok. Tahimik siya, pero alam kong naririnig niya lahat. Pero nanay, hindi ko naman pwedeng basta-basta nalang iwan si Papa. Alam niyo naman yun. Tsaka, hindi ko rin naman kayang basta-basta nalang tumabi lang at manood. Sagot ko. Mahigpit ang hawak sa tungkod na kasama ko mula pa noong unang digmaan. Maya-maya, sumingit si Mateo. Ma, huwag po kayong mag-alala. Ako po ang unang haharang sa kahit sinong lalapit kay Lira. Hindi sila makakalapit sa kanya. Umiling si Papa. Mateo anak, di mo kilala ang tribo ng mga balbal. Hindi sila basta-basta umaatake. Nanguhuli sila, tinatago, saka pinapatay. Kapag gusto nila at kapag nagustuhan ka ng mga pinuno nila, hindi ka na basta makakawala. Doon ako kinilabutan. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng hangin mula sa bintana o dahil sa bigat na tinuran ni Papa. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ako makakatakas sa kapalaran ko. Kung kailan may bagong buhay akong pinoprotektahan, doon na naman
Mula nung gabing yun, hindi na ako mapakali. Kahit nasa loob kami ng bahay, pakiramdam kong laging may matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Sa tuwing maririnig ko ang mga tahol ng aso, sumasakit ang batok ko. Para bang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko. "Oh anak, kumain ka muna." Salamat po, Nay." Sagot ko, pero hindi ko rin magawang lunukin agad ang pagkain. Para akong may kaba na hindi ko maipaliwanag. Si Papa nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Hawak ang gulok na kanina pa niya nililinis. Si Mateo naman, nasa gilid. Tinatahi ang isang supot na gawa sa tela. Nilalagyan ng mga tuyong dahon at pinulbos na ugat. "Lira, anak, kung totoo ang sabi-sabi ng mga taga-baryo, baka hindi magtatagal, dumating rin sila dito." Hindi ko magawang ngumiti. Alam kong totoo iyon. Na kahit anong lakas ng loob ko, hindi ko pwedeng baliwalain na ang tribo ng mga balbal ay mas malupit pa kaysa sa kahit na anong nakaharap namin noon. Papa, tanong ko lang po, gaano ba sila kalapit?" Tumigil siya sandali bago sumagot. "Ayon sa mga taga-baryo, anak, 2 gabi na silang nakakarinig ng kakaibang huni sa may paanan ng bundok. Hindi huni ng hayop, hindi rin tao. At may nawawala na namang kambing at isang batang lalaki kahapon." Napatingin si Mateo na tumigil din sa ginagawa. "Batang nawawala?" Tumango lang si tatay. Mabigat ang muka. "Oo, at ang masama, may nakakita. Buhat-buhat daw ng isa sa mga balbal. Ngunit buhay pa." Napakapit ako sa tungkod ko. "Ang ibig mo bang sabihin, tay, may pinaglalaroan na sila?" Maya-maya, sumingit si nanay. "Anak, huwag mong isipin na ikaw ay may tungkulin dito. Hindi ka nag-iisa. May mga tao rin sa baryo. Pero Nay, kilala mo naman ako eh. Hindi ako pwedeng tumalikod. Tsaka isa pa, ako ang huling tagapangalaga ng tungkod." Tahimik lang si nanay. Pero alam kong naiintindihan niya. Kinagabihan, nagsama-sama kami sa sala. Si Mateo, naglatag ng ilang damong amoy matapang. Sinunog ito sa maliit na palayok at ang usok ay agad na pumuno sa kwarto. "Para saan to, Mateo?" tanong ko. Pangtaboy ito ng mga nilalang na gustong pumasok. Pero hindi ito sapat kung may pinuno silang mas makapangyarihan. Si Papa naman, nag-aayos ng bitbit niyang mga gamit, mga itak at sibat, at ilang bote ng langis na amoy bawang. Bukas na bukas, aakyat tayo sa gilid ng bundok. Pero hindi para umatake, kundi para magmasid muna. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. "Pero Lira, anak, hindi ka pwedeng sumama sa amin." "Papa naman." "Hindi pwede, anak. Ikaw ang target nila kapag nakita ka. Alam ko namang hindi ka papayag dahil kilala kitang palaban. Pero sa ngayon, anak, hindi lang buhay mo ang dala mo, kundi ang bata sa sinapupunan mo." Hindi ako sumagot. Sa halip, tinignan ko si Mateo. Ramdam ko na sa mata niya pa lang, alam niyang lalaban ako kahit anong mangyari. Kinabukasan, umaga pa lang, umalis na sina Papa at Mateo para magmasid sa bundok. Naiwan ako kay nanay. Pero habang nagwawalis sa may balkonahe,
May naamoy akong kakaiba. Amoy na parang pinaghalong dugo at nabubulok na karne. At bago ko pa man maunawaan, may kaluskos sa likod ng bahay. Huwag kang lalapit. Mahinang sabi ko sa sarili ko. Pero tinigasan ko ang loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa likod. Walang tao. Pero may mga yapak sa lupa. Malalaki at may bakas ng dugo. At bago ko pa man maisara ang pinto, isang boses mula sa gilid ang bumulong. Halos kasabay ng ihip ng hangin. Napaatras ako. Mabilis na isinara ang pinto at isinandal ang katawan ko. Kinakapa ko ang tiyan ko sa mga oras na yon. Ramdam ang lakas ng tibok ng puso ko at ng sanggol sa loob ko. Hapon na nang bumalik sila Papa at Mateo. Pareho silang pawisan. Pero halata sa mukha nila ang tensyon. Anong nakita nyo? Tanong ko. Nagkatinginan muna sila bago sumagot si Papa. May mga bakas sa gilid ng bundok. Marami. At may lungga. Pero ang bukod tanging kakaiba, hindi ito parang kuweba ng hayop. At may mga palatandaan ng apoy sa loob. Ibig sabihin, may sistema sila doon. Marurunong sila. Maya-maya, sumingit si Mateo at saka Lira. May nakita rin kaming mga tali. Mga gawa sa mga balat ng hayop. Matibay. Ginagamit para itali sa mga nahuli nila. Napakagat ako sa labi. E di ibig sabihin, organisado sila. Tumango si Papa. At ang masama anak, mukhang naghahanda sila para sa malaking hakbang ng pangbibiktima. Isang gabing tahimik. Nagising ako sa kuluskos mula sa labas ng bintana. Dumudungaw ako ng kaunti at doon ko nakita 3 anino. Kasing laki ng mga tao pero mas matangkad. Nakayuko. Gumagalaw ng walang ingay. At ang balat nila balot ng mga kapal na balahibo. At ang mukha, kalahating tao at kalahating mabangis na hayop. Bago ko pa maisara ang kortina, isa sa kanila ang tumingala. Pulang-pula ang mga mata at ngumiti. Mateo, may hinang tawag ko. Mabilis siyang lumapit sa akin, kasama si Papa na may hawak na gulok. Lira sa loob! Huwag kang lalabas! Pero huli na. Mula sa likod ng bahay, may mabigat na yabag. Marami sila. Agad namang kumilos si Mateo. Lira, diyan ka lang. Bulong niya. Pang mabilis niyang kinuha ang isa sa botelyang may langis ng ugat ng anahaw sa tabi ng mesa. Inilapit niya sa akin iyon at dahan-dahan niyang nilagyan ng marka ang pintuan gamit ang daliri niya na may langis. Si Papa naman, tahimik pero mabilis ang galaw. Dinisilip ang labas. Hawak niya ang gulok na matagal nang nakasabit sa dingding. Yung matalim pa rin kahit na ilang taon na hindi ginagamit. O sila? Hindi, 3. Sa unahan. Mababang tinig ni Papa. Halos pabulong pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Anong gagawin natin? Tanong ko habang mahigpit kong hawak ang tungkod. Ramdam ang lamig ng bato sa dulo. Hindi ito basta tungkod. Alam ko iyon. Wala pa noong laban kay Eladio. Tila may buhay ang batong iyon at tuwing may nilalang na masama, para bang umiinit ito. Tawag ni Papa.
Antayin mo ang likuran. Hindi ako mapakali. Kapag tribo to, hindi lang sa harap umaatake. O naman si Mateo. At walang imik na kinuha ang kutsilyong may palumuti ng pulang sinulid sa hawakan. Isa sa mga gamit niya laban sa masasamang nilalang. Si nanay naman, mula sa pagkakaupo, biglang tumayo at mabilis ay sinarado lahat ng bintana. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o kaba, pero namumutla ang mukha niya, ang hangin sa paligid. Sa labas, naririnig ko ang mabagal pero mabigat na yabag. Hindi ito parang yabag ng tao. Mabigat. Parang may kuko na kumakaskas sa lupa sa bawat hakbang. Papa, tawag ko. Pero hindi ko na naituloy dahil sa biglang tunog mula sa bubong. Tatlong sunod-sunod na hampas na parang may mabigat na tumalon mula sa itaas. Mabilis na itinaas ni Papa ang kamay niya. Hudyat na wag kaming kikilos o magsasalita. Sa katahimikan, narinig ko ang tila pag-ungol. Malalim at parang may halong hagik-hig. Ramdam ko ang pag-ikot ng tiyan ko sa kaba. Mateo, nandito na sila. Pabulong kong sabi. Hawak pa rin ang tungkod. Mingin siya sa akin. Seryoso. At marahang hinawakan ng braso ko. Lira, huwag kang lalapit kahit anong mangyari. Pero bago pa kami makapaghanda ng tuluyan, biglang may malakas na kalabog mula sa likuran ng bahay. Bumukas ang likod ng pinto ng bahagya na alam kong isinara iyon ni Mateo kanina. O agad si Papa. Mateo, sa likod! Maya-maya, tumakbo si Mateo. Hawak ang kutsilyo at mabilis niyang sinara muli ang pinto. Pero bago niya ito tuluyang maisara, nakita ko isang kamay. Hindi ito kamay ng tao. Mas mahaba ang mga daliri, balot ng makapal na balahibo, at ang mga kuko nito ay matutulis at tila basag na bakal ang tigas. Bilis niya iyong binawi, kasabay ng isang ungol na mas malapit na ngayon. Isa sa likod! Sigaw ni Mateo, at agad niyang tinuluyan ng pagkalak ang pinto gamit ang kahoy na harang. Si Papa naman ay nakatutok pa rin sa harap. May gumagalaw sa gilid. Pinapain tayo. Narinig ko mula sa labas ang tila pagsinghot. Mahaba at paulit-ulit. Parang may humihigop ng hangin para alamin ang amoy ng nasa loob. Tumingin sa akin si Mateo. Lira, alam na nila. Ang ano? Tanong ko, kahit alam ko na rin sa loob-loob ko kung ano ang ibig sabihin niya. Ang bata sa tiyan mo, naaamoy nila. Mahinang sagot ni Mateo. Pero dama ko ang bigat ng bawat salita. Sumingit si Papa. Hindi lang yun ang pakay nila. Gusto rin nila yung hawak mo, anak. Sabay turo niya sa tungkod ko. Bato yan na hindi nila kayang hawakan. Pero kapag nakuha nila yan at nawasak, mas lalo silang lalakas. Nanlamig ako. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. At mas naging mabilis ang tibok ng puso ko. Nasa bubong, biglang may kumalaskos. Hindi na ito basta kaluskos lang. Mabigat. Tuloy-tuloy. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na supot mula sa bayong niya. Binuksan iyon at kumalat ang amoy ng dinigdig na dahon ng puyo at bawang. Masok sila, Lira. Hawakan mo lang ito. Kahit paano, hindi sila makakalapit agad. Biglang sumigaw si Papa. Mateo, sa kanan! Mula sa bintana, sa gilid, isang anino ang biglang sumilip. Mapulang mata,
Tumitig iyon diretso sa akin at ramdam kong para bang tinutusok ng tingin ang kaluluwa ko. "Lira, anak!" Tawag ni nanay. Sabay hatak sa akin palayo sa bintana. Mabilis na lumapit si Mateo. Nagisa ng pulbos mula sa supot ang bintana. Sumirit ang usok, biglang umurong ang nilalang. Kasabay ng malakas na ungol. Gumisi ng bahagya si Papa. "O nila nun, Mateo? Dagdagan mo pa, dali!" Pero bago pa makalapit si Mateo, isang malakas na hampas mula sa labas ang nabasag sa isang bahagi ng dingding. Lumusot ang isang kamay, alot ng balahibo. Nangingitim ang kuko at may bahid ng dugo. Kumapit ito sa gilid ng padera. Pilit na pinupunit ang kahoy. Mabilis na tinaga iyon ni Mateo gamit ang kutsilyo. Mabilis naman na umatras ang kamay nito. At kasunod noon, may isang ungol na mas malakas at mas marahas. Huminga si Papa ng malalim. "Hindi ito patagalan, Lira. Kapag pumasok ang marami, mahihirapan tayo." Pero bago pa ako makasagot, mula sa labas ay may tinig na bumungad. Malalim, mabagal, at parang galing sa lalamunan ng isang hayop. "Inyo na siya!" Boses ng nilalang. Hindi ko alam kung ako lang ba ang tinutukoy niya o ang sanggol sa sinapupunan ko. Sa tingin nila Papa at Mateo, alam kong pare-pareho kaming nakakaramdam ng takot na hindi pa namin naranasan. At doon ko lang napagtanto, hindi ito pangkaraniwang balbal. Dahil ang pinuno nila ay narito rin. "Papa!" Halos papulong kong tawag. Pero bago siya makalingon, muling nagsalita ang boses mula sa labas. Mabagal, pero mas mabigat ang dating. Para bang bawat tunog ng salita ay may kasamang hampas sa dibdib. Ramdam kong nag-iigting ang panga ni Papa. "Mateo! Hawakan mo si Lira. Huwag kayong lalayo." Agad namang lumapit si Mateo. Hawak pa rin ang kutsilyo, niipit sa kilikili ang supot ng pulbos. "Lira, huwag kang kikilos hanggat hindi ko sinasabi." Mahina niyang sabi, pero kita sa mata niya ang kaba. Sa labas, may kaluskos na gumagapang paikot sa bahay. Kasabay ng tunog ng mga kuko sa lupa. Naroon ang mabagal na paghinga, pero mas kakaiba. Parang may dalawang uri ng tunog. Isang mabigat at mahaba. Ang isa naman ay matinis na parang huni ng ibon, pero masama. "Papa?" Tanong ko, halos pabulong. "Ano yun?" Hindi sumagot si Papa. Sa halip, marahan niyang binaba ang kulok at tumingin sa amin. Hindi ito basta pinuno ng balbal. Isa ito sa matagal ko ng kinakatakutan. Mabigat niyang sabi. Napalunok ako. Anong ibig mong sabihin, Papa?" "Lira, anak. May balbal na kayang salagin ang lahat ng gamit na pananggalang natin. Kahit siyang tungkod mo, hindi basta tatagos sa kanya." Ang noon ni Mateo. "Mukhang imposible naman po yun, Papa. Ang tungkod ni Lira nakakapuksa na mas malakas pa." Umiling si Papa. Hindi kong may hawak siyang pusod ng gabi. Napakunot ako. "Anong pusod ng gabi, Papa? Ano yun?" Dumiretso ang tingin ni Papa sa akin. "Isang piraso ng bato ito, anak, na galing sa pinakagitna ng yungib sa ilalim ng lupa. Lugar na hindi tinatamaan ng liwanag ng araw o buwan. Kung maipapaloob nila iyon sa katawan nila, masisipsip nila ang lakas
ng kahit anong banal o masiswerteng gamit, mas lalo silang tatagal, mas lalo silang lalakas. Tingin si Mateo sa sahig, tila pinipilit intindihin ang narinig. Kaya pala hindi agad umatras sa pulbos. Huwag mo nga hayaang lumapit ang pinuno. Kapag nasangga niya ang isang atake, magbabalik iyon sa atin ng doble. Nanlamig ako sa sinabi niya. Ibig mong sabihin, kung patamaan ko siya ng tungkod, babalik sa iyo ang lakas. At baka mapasama pa ang sanggol sa tiyan mo, anak. Singit na sabi ni Papa. Nabubong. May mabigat na yapak. 1, 2, 3. Kasabay nito, narinig ko ang mababang hagik-hik. Pero ngayon, mas malinaw. Agad na inabot ni Mateo ang isang maliit na garapon ng langis at nilagyan ng pahid ang sahig sa harap ng pintuan. Kapag pumasok sila dito, madudulas sila. Pero hindi magtatagal to. Maya-maya, biglang kumalabog ang bubong. May nahulog na tila malaking bagay sa harapan ng bahay. At mula sa siwang ng bintana, nakita ko ito. Hindi tulad ng ibang balbal na nakita ko noon. Ang nilalang na ito ay mas matangkad. Halos 2 ulit ng tao. Ang balat niya ay kulay abo na parang pinagsamang abo at dugo. Sa gitna ng dibdib niya, may nakabaon na bato. Itim, makintab, at parang may liwanag na gumagalaw sa loob. Pusod ng gabi, walang duda, ang mapupulang mata niya ay diretsyong nakatingin sa akin. Hindi sa bahay, hindi kay Papa, hindi kay Mateo, kundi sa akin lang. Ngumiti siya at sumilip ang ngipin niyang mahaba't pantay-pantay. Tila gawa sa pinakinis na buto. Lira! Aniya, at para bang kinakain ng dilim ang pangalan ko sa bibig niya. Naramdaman kong mahigpit ang pagkahawak ni Mateo sa braso ko. Huwag kang mag-alala, Lira. Hindi ka niya makukuha. Mariin niyang sabi. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang tumalon ang 2 balbal mula sa gilid at sabay na humampas sa bintana. Basag ang kahoy at agad sumingit ang malamig na hangin sa loob. At sa isang iglap, sumugod si Papa. Tinaga ang isa sa braso, pero hindi ito umalis agad. Parang wala lang sa kanya ang sugat. Mateo, sa kanan! Sigaw ni Papa. Maya-maya, sumugod naman si Mateo. Tinaga ang isa sa balikat at saka tinusok ng kutsilyo. Dito lang umatras ang isa, pero agad itong pinalitan ng isa pang balbal na galing sa likod. Habang abala kami sa pagdidepensa, ang pinuno ay nanatili lang sa labas. Nakangisi. Hindi siya sumusugod. Tila alam niyang may oras siya. Pinaglalaroan lang tayo. Ayaw niyang siyang sumugod. Gusto niyang mapagod tayo ng lubusan. Sabi ni Papa habang humihingal. Tarantadong yun. Napamura si Mateo. Mateo, huwag mong hayaan ng galit. Yan ang gustong-gusto nila. Sabi ni Papa. At mula sa labas, muling nagsalita ang pinuno. Kapag ibinigay niyo siya ngayon sa akin, aalis kami at walang mamamatay. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang. Pero sumigaw ako. Hindi ako susuko! Tumawa lang siya. Mabagal,
malalim at parang gumuguhit sa loob ng tenga ko. Sabihin mo lang yan ngayon, pero hindi habang buhay mong mapipigilan ng gabi. Bago pa man makasagot si Papa o si Mateo, biglang sumigaw si Nanay mula sa kusina. Bukas ang pinto sa likod! Mabilis na tumakbo si Mateo, pero mula sa direksyong iyon, pumasok ang isa pang balbal. Mas maliit, pero mas mabilis. Hinabol niya ako, at sa isang iglap, nakaharap ko siya. Itinaas ko ang tungkod, at bago pa ito maipalo, bigla siyang umatras. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may humarang na mas malaking anino, ang pinuno ng mga balbal. Sa sobrang lapit niya, kita ko na ang bato sa dibdib niya may gumagalaw sa loob. Parang mga aninong umiikot. Tumigil siya ilang pulgada mula sa akin. Hindi ako makagalaw. Para bang may mabigat na hangin na pumipigil sa akin. Humigpit ang kapit ng pinuno ng mga balbal sa tungkod ko. Ramdam ko ang init ng kanyang balat na parang nagmumula sa apoy. At kasabay nun, unti-unting humihigop ng lakas ang pusod ng gabi sa dibdib niya. Hindi mo ako matatalo, Lira, bulong niya. At sa mismong sandaling iyon, biglang sumiklab ang liwanag mula sa tungkod ko. Pero hindi galing sa akin ang liwanag. Para bang pilit nitong nilalabanan ang paglaman ng bato sa dibdib ng balbal. Napasinghap ako. Bitawan mo to! Sabay pilit na hinila pabalik ang tungkod. Pero masyado siyang malakas. Sa isang iglap, naputol ang tungkod. Sa isang malakas na hatak, tuluyan niya itong nabitbit mula sa mga kamay ko. Ngayon, wala ka ng kalasag. Wala ka na ring laban. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Hawak ang tungkod na parang tropeyo. Sa bawat ikot ng bato sa dibdib niya, mas lalong nangingitim ang langit sa labas. Mateo! Papa! Sigaw ko. Ngunit bago sila makalapit, may 3 balbal na humarang sa kanila. Maya-maya, itinaas ng pinuno ng balbal ang tungkod ko at tila inaaral kung paano ito gamitin. Kapag akin na ang ganitong kapangyarihan, wala nang makakapigil sa amin. Wala na. Bago niya maituloy ang sasabihin, biglang lumamig ang hangin. Mula sa gilid ng bahay, may dumating na malakas na bugso ng hangin, kasabay ng tunog ng mga kampay ng kapa na humahampas sa hangin. Dumapo sa pagitan namin ang isang lalaking may suot na mahabang kapa, kulay itim na may gintong borda sa gilid. Ang mukha niya ay natatakpan ng hood. Ngunit ang tindig niya ay matatag, parang sanay na sanay sa digmaan. Hoy, pinuno ng mga balbal. Ilapag mo yan. Maya-maya pa, nakita kong saglit na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng pinuno. Mula sa kayabangan, naging bahagyang pag-aalinlangan. Ikaw, matagal na kitang hinahanap, bulong niya. Hindi sumagot ang lalaking may kapa. Sa halip, biglang kumilos ng mabilis, parang kidlat. Sa isang iglap, napunta na sa kanya ang tungkod na kinuha sa akin. Hindi ko man lang nakita mismo ang pag-agaw, pero ramdam ko ang bigat ng kapangyarihan sa bawat galaw niya. Tumingin siya sa akin, sa kamarahang tinanggal ang hood.
yumaon, nasilayan ko ang mukha niya. Matapang, may ilang pilat na tila tanda ng mga labang pinagdaanan. Ngunit may kakaibang kabaitan na nakalapat sa kanyang mga mata. Andito ako upang suklian ang kabutihan ng may-ari ng bato na naibigay sa iyo, Lira. Mahina, ngunit malinaw niyang sabi. Si Apong Kulas ang nagligtas ng buhay ko noon. At ngayon, ako naman ang tutulong sa iyo. Parang kumislot ang puso ko sa narinig. Kilala mo si Apong Kulas? Tanong ko. Tumungo siya. Higit pa sa kilala, siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay hanggang ngayon. Sa isang iglap, lumaban siya sa pinuno ng balbal. Ang bawat hampas ng tungkod ay may kasamang liwanag na humihiwa sa dilim. Hindi na basta-basta tinatablan ang pinuno, pero halatang napipilitan siyang umatras sa bawat galaw ng lalaking may kapa. Mateo, anak, tulungan mo siya! Sigaw ni Papa. Agad namang sumugod si Mateo. Kasabay ng lalaking may kapa, ako naman ay kinuha ang isang maliit na sisidlan ng pulbos mula sa sahig at itinapon sa mga balbal na humaharang sa kanila. Namilipit ang ilan, ngunit mabilis ding bumangon. Sa gitna ng labanan, napansin kong may bahagyang punit sa bahagi ng kapa ng lalaki. At doon ko nakita ang kakaibang marka sa kanyang braso. Hugis buwan na may 3 bituin sa paligid. Napansin din iyon ng pinuno. Ikaw pala ang tagapagdala ng selyo ng hating gabi. Asik niya. Akala ko'y alamat ka lang. Hindi alamat ang kamay na papatay sa'yo, pinuno ng mga balbal. Sagot ng lalaking may kapa. Sabay isang malakas na hampas ng tungkod sa bato sa dibdib ng balbal. Nagliyab ang pusod ng gabi sa dibdib ng pinuno at sumigaw ito. Hindi sa sakit, kundi sa galit. Hindi pa tapos ito. Babalik ako, Lira. At sa susunod, hindi ka na makakatakas. Kasabay ng sigaw na yon, matras ang buong tribo ng balbal. Parang tinangay ng hangin. Hanggang sa lamunin sila ng dilim sa kakahuyan. Naiwan kaming lahat na hingal na hingal. Binalik ng lalaking may kapa ang tungkod sa akin. Lira, ibalik mo sa wastong gamit ang lakas nito. Hindi ko alam kung anong unang itatanong ko, pero nauna kong tinanong ang pangalan. Sino ka ba talaga? Ngumiti siya ng bahagya. Ako si Damian, at ako ang tanod na iniwan ni Apong Kulas para sa araw na ito. Huminga ako ng malalim habang hawak muli ang tungkod. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng kahoy. Parang may iniinda pa ito mula sa pagkaputol kanina. Hinaplos ko ang bitak at may mahina itong umiilaw bago muling kumalma. Ligtas na kayo, pansamantala, sabi ni Damian habang nililinga ang paligid. Nanatiling mahigpit ang pagkahawak niya sa balikat ko. Para bang sinisiguro niyang hindi ako mawawala sa paningin niya. Pansamantala? Ibig mong sabihin babalik pa sila? Oo, babalik sila. At masanda na sila sa susunod. Mariing tugon ni Damian. Lumapit naman si Mateo. May bahid ng galit sa muka. Hindi na tayo dapat maghintay pa para bumalik sila. Hanapin na lang natin sila habang mahina pa. Maya-maya, umiling si Damian. Hindi ganon kadali ang tribo ng mga balbal.
Hindi mo sila basta-basta matutuntun kung ayaw nilang magpakita. At kapag nagkamali ka ng hakbang, baka hindi lang sila ang lumitaw. Napatingin ako kay Damian. Ibig mong sabihin, may iba pa? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa pinto ng bahay. Nakikinig sa hampas ng hangin at tila sinusuri ang dilim sa labas. May gumagalaw sa kagubatan. Hindi lahat kaaway, pero hindi rin lahat ay kaibigan. Maya-maya, may malamig na simoy na dumaan. Dala ang mahina, ngunit malinaw na halakhak mula sa malayo. Nagtindigan ang balahibo ko. Napatingin si Damian sa akin. Naririnig mo? Agad akong tumango. Simula kanina, bago pa sila sumalakay, parang may babaeng tumatawa, pero hindi ko makita. Lumalalim ang titig ni Damian. Hindi babae yon. Isa yon sa mga tinatawag nilang alulod, tagapagbalita ng tribo. At kapag narinig mo yon, ibig sabihin ay may minamarkahan sila. Minamarkahan? Singit ni Mateo. Hindi maitago ang kaba. Oo. At ngayong gabi, ikaw yun, Lira. Sagot ni Damian. Parang nanlamig ang buo kong katawan. Bakit ako? Dahil hawak mo ang kapangyarihang gusto nilang angkinin. Paliwanag niya. Sabay turo niya sa tungkod. Hindi sapat sa kanila ang pusod ng gabi. Gusto nila ang susi para ganap nilang mabuksan ang pintuan sa pagitan ng mundo natin at sa kanila. Napatitig ako sa tungkod at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang mas dumilim ang liwanag nito. Para bang naririnig ang pinag-uusapan namin. Pero anong dapat natin gawin? Tanong ni Papa. Kita sa mukha ang bigat ng sitwasyon. Kailangan nating alisin ang marka bago pa magkabisa. May isang lugar sa paanan ng bundok. Tinatawag ito na Batingaw na Lupa. Doon natin pwedeng putulin ang koneksyon mo sa kanila. Pero huminto siya at parang nagdadalawang isip kung sasabihin pa. Pero ano? Tanong ko. Halos hindi na makahinga sa kaba. Pero hindi iyon ligtas. Doon din nakatira ang mga nilalang na hindi parte ng tribo ng Balbal. Mga nilalang na ayaw rin ng mga kagaya nating tao. Kung ganon, kailangan nating magmadali. Wika ni Mateo. Halatang sabik kumilos. Tumingin si Damian sa kanya. Seryoso. Hindi ito tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa tahimik na pagdaan. Kapag nalaman nilang parating tayo, baka mas lalo pa tayong malagay sa panganib. Tumango si Papa. Kung ganon, maghahanda tayo. Habang abala sila sa pag-aayos ng mga kailangan, lumapit si Damian sa akin. Lira, may isang bagay akong dapat ipakita sa'yo. Kinuha niya mula sa loob ng kapa ang isang maliit na supot na gawa sa telang itim. Binuksan niya iyon at inilabas niya ang isang bilog na bato, kulay pilak na may ukit na buwan at 3 bituin. Pareho rin sa markang nakita ko sa braso niya. Yan ang selyo ng hating gabi. Ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa ngayon. At ito rin ang dahilan kung bakit kilala ko si Apong Kulas. Napalunok ako. Anong kinalaman nito sa akin? Inilagay niya ang kapangyarihan ng selyo sa tungkod mo. Pero hindi pa buo. Kailangan nating gawing ganap bago magsimulang magdilim ang buwan. Maya-maya, bigla akong napatingin
sa labas. Ang buwan ay kalahating bilog na lamang. May 3 gabi pa tayo, dagdag ni Damian. Kapag sumapit ang itim na buwan, mawawala ang lahat ng panangga mo laban sa kanila. Sumingit si Mateo. Dala ang ilang lampara at lubid. Handa na ang mga gamit. Tara na. Humugot ng malalim na hininga si Damian. Kung ganon, alis na tayo bago sumikat ang araw. Kailangan nating unahan ng mga marka bago sila mismo ang dumating dito. Tahimik kaming naglakad sa masukal na daan patungo sa batingaw na lupa. Ilang ulit kong hinaplos ang tungkod. Dama ko ang pintig nito, parang sinasabayan ng tibok ng puso ko. Sa unahan, hawak ni Damian ang lampara, habang si Mateo ay mahigpit na nakakapit sa puno ng mga halamang pangontra. Malapit na tayo, bulong ni Damian. Pagdating natin sa bato, huwag kayong titingin sa gilid. Bakit? Tanong ko, mahina ang boses. Dahil may mga matang hindi dapat masulyapan. Sagot niya, saka tumigil sa isang malaking batuhan. Maya-maya, biglang umalon ang hangin mula sa dilim. Narinig namin ang mabibigat na yapak. Isa-isang sumulpot ang mga balbal, puno ng galit, at mas marami kaysa sa inaasahan. Ayan na sila! Sigaw ni Papa. Maigpit ang hawak sa itak. Lira, itaas mong tungkod mo! Sigaw ni Damian. Itinaas ko iyon at agad itong nagliwanag. Sumabog ang bughaw na liwanag na tila humahawi sa dilim. Maya-maya, nagsigawan ang mga balbal, pero hindi sila umaatras. Mateo, simulan mo na! Sigaw ni Damian. Kumuha ng pulbos si Mateo mula sa kanyang bag at isinaboy sa paligid naming 3. Agad itong nagliyab ng maninipis na apoy na bumabalot sa amin. Sa mga sandaling iyon, sumugod ang unang balbal. Matulis ang mga kuko, nakangangang parang uhaw sa dugo. Isinugod ko ang tungkod at nang dumikit ito sa dibdib niya, nagliyab ang katawan niyang hanggang maging abo. Isa pa! Sigaw ni Mateo habang itinataboy ang iba gamit ang usok mula sa sinunog na halamang gamot. Bumagsak sila sa kapangyarihan ng tungkod, pero mas marami pa ang dumarating. Damian! Tawag ko. Hindi sila nauubos. Huwag kang titigil, Lira. Hintayin mo lang ang hudyat ko, sagot niya, habang inihahanda ang pilak na bato ng selyo ng hating gabi. Mula sa likuran, sumulpot ang pinakamalaki sa kanila, ang pinuno ng tribo ng mga aswang. May pulang mata at balat na parang kahoy. Sumugod siya sa akin at bago pa ako makaiwas, nahawakan niya ang tungkod. Bigla itong nanginig sa mga palad ko. Bitawan mo yan! Sigaw ko. Pero lalo niyang hinigpitan ang kapit. Lira! Ngayon na! Hudyat ni Damian. Itinapat niya ang pilak na bato sa tungkod at sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Umuga ang lupa at ang sigaw ng mga balbal ay naghalo sa hangin. Isa-isang nagliyab ang kanilang katawan hanggang maging abo at tinangay ng hangin. Nang wala na ang liwanag, kami na lang ang natira sa gitna ng tahimik na gabi. Wala na ang marka sa katawan ko. Ang batingaw sa lupa ay muli nang natubunan ng katahimikan. Humugot ako ng malalim na hininga. Tapos na, Lira. Tapos na. Sagot ni Damian
Pagod ang boses pero may bahid ng ginawa. Lumapit naman si Mateo sa akin at niyakap ako. Ligtas ka na, Lira. Ligtas na tayo. Sunod naman na lumapit ay si Papa. Sabay tapik sa balikat ko. Tapos na rin, anak, sa wakas. Matatahimik na tayo at ang buong baryo natin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na hangin, tuluyan nang naglaho sa mundo ang tribo ng mga balbal. Ang aral sa kwento, ang tapang ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa kakayahang harapin ang takot para sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi mga bagay na hawak mo, kundi ang tiwala at pagtutulungan ng mga taong nasa tabi mo. At kagaya ng tungkod na kompletong nagniningning sa tamang oras, dumarating din ang tunay na lakas kapag kinakailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa naging tinig at gabay ng kwento ko. Kung hindi mo inilahad ang lahat ng nangyari mula simula hanggang wakas, baka nanatili lang ito sa katahimikan ng aking alaala. Sa pamamagitan mo, na ibahagi mo hindi lang ang laban ko, laban sa tribo ng balbal, kundi sa lakas na natutunan kong taglayin. Salamat sa iyong pakikinig at sa pagbibigay buhay sa bawat salitang binitawan ko.